Hello guys! Welcome po ulit sa ating channel, Ramon Cruz 01. Ngayon po, meron po ulit tayong isi-share na basic na mga connector sa ating Yamaha mixer. Meron po tayo dito ang isang Yamaha 7 channel na ituturo ko sa inyo kung ano yung mga connector na pwedeng nyong gamitin na ginagamit nyo na, or yung mga dapat iwasan na connector para hindi magka-problema. So, unang-una, meron tayo ditong baby jack to XLR male. Baby jack to XLR male, baby jack para sa inyong mga cellphone, sa mga laptop, sa mga gadget nyo. Tapos yung XLR male, isasaksak natin doon sa mic input. So, yan yung isang connector. Ito ba ay tama o mali? So, ipapaliwanag ko sa inyo yan mamaya kung alin ang dapat. So, meron akong pangalawang connector. Ito naman yung XLR to RCA. So, yung RCA, manggagaling ito sa mga DVD player. Kung anumang CD player or kung anumang player meron kayo. At saka yung XLR male ilalagay dito sa mic input ulit. So, yan yung pangalawa. So, ang pangatlo, meron tayong baby jack stereo at saka PL55 na mono. So, yung PL55 yung malaki. Kaya lang mono siya. Yung baby jack natin, stereo. So, ito yung pangatlo natin connector. Yung baby jack manggagaling sa cellphone or manggagaling kung saan mang audio source nyo sa laptop, iPad, or kung ano man, basta baby PL yung output nya. Tapos yung PL55 papunta sa line in. At yung huli nating connector, yung pang-apat, meron tayo ditong baby PL at saka PL55. Ang baby PL natin ay stereo, tapos yung dalawa nating PL55 ay mono. So, naka-split siya sa left and right. So, ayan siya guys. Yung baby PL natin manggagaling ulit sa ating mga cellphone, iPad, laptop, computer, kung ano man ang output source na may baby PL. At yung PL55 papunta siyempre sa ating line input, sa ating mixer. So, ito guys. So, ayan. Yan siya. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung alin ba ang dapat natin gamitin kung tayo ay magpapatugtog ng music. So, ayan guys, papakita ko sa inyo kung alin sa apat na yan ang pwede. Depende sa inyo kung gagamitin nyo pa ba sila or iiwasan na. So, yung ating last connector na to, yung baby jack to PL55, naka-split yan sa dalawa. Naka-split yan sa left and right. So, yung PL55 na mono, yun yung left and right. Pwede natin yan ikabit doon sa ating mixer sa dulo, doon sa last channel na 6 and 7. So, stereo line yun eh. Yan yung pwede dyan. Sa, sa PL na yan. Sa PL55 na naka-separate into 2. So, yan guys. Yan siya yung pang-apat na na connector natin. So, yung susunod, yung unang connector, yung susunod yung hawakan, ito na. Papakita ko sa inyo. Kaya kung meron akong tester na nakatabi dyan sa harap ng mixer, ipapakita ko sa inyo kung ano yung pwedeng mangyari. Kung ano man yung pagkukuhanan nyo ng source of music. Ito na siya, tingnan nyo. Sasaksak ko siya sa mic input. Saksak ko yan sa mic input number 1. So, kinuha ko yung tester ko. Andyan, papakita ko sa inyo. Susukatan ko siya ng voltahe. Yan Ayan, makikita nyo. Sa ngayon, ang lumalabas dyan, 1.6. Yan. Wala yan. Interference lang yan. Kumbaga, nagkakaroon lang ng konting signal pero mababa. Pero once na inon ko yung 48 volts na phantom power dyan sa ating mixer. Yan, inon ko na siya. Makikita nyo, 48 volts. Magkakaroon yung ating lead ng 45.94. So, basically, 48 dapat yan. Pero nagkaroon siya ng 45 volts mahigit. So, imagine niyo, pag yan ang connector na gamit nyo,
magkakaroon ng 45 volts or 48 volts na papasok sa inyong gadget. So, mapa-cellphone man yan or mapa-laptop man yan. So, medyo mag-isip na kayo, delikado yan. So, yan yung disadvantage niyan. Although, malakas ang signal na ibibigay niyan kasi nasa mic input, iba yung pre-amplifier talaga ng mic. Mic input is para sa mic, hindi para sa music. So, ayan yung second connector natin, no? Ayan, no, makikita nyo, meron siyang 44.58. So, naka-on yung phantom power. Imagine niyo guys, papasok sa inyong CD player, DVD player. Yung ganong kataas. Yung pangatlo, ayan yung pangatlo. Yung pangatlo, yung baby PL to PL55 mono, wala akong nasusukat kasi hindi ko siya sa mic input sinaksak sa line input. So, yung line input, wala yung nilalabas na voltahe, walang kinalaman sa phantom power. At ganun din yung pang-apat na connector. So, ayan, no. Walang lumalabas na voltahe. Kasi line is line. Line means music source or any instrument na may line output. So, iba ang pre-amplifier ng line, iba ang pre-amplifier ng mic. Siyempre, mas malakas na mic kasi mic. Pero, sa sound quality, distorted yun. So, ayan guys, bahala na kayong mamili kung aling connector ang pipiliin nyo sa apat. Yung 1, na may lumalabas na 48 volts, yung 2, ganun din, yung 3, at yung 4. So, pag na-aksidente nyong mapindot yung phantom power or kung hindi nyo alam gamitin yung phantom power, kung ano ang kalalabasan ng mga gadget nyo. So, good luck guys. Sana mayroon akong na-share at natuto kayo kung aling connector dapat ang gamitin nyo. Yung 1, yung 2, yung 3, or yung 4. So, good luck po. Alright guys, maraming salamat po sa inyo sa konting oras na inilaan nyo para mapanood ang aking munting video. So sana may natutunan tayo at sana mag-isip tayo para hindi masira ang ating mga gadget na ating ginagamit kung sakaling mapindot accidentally yung 48 volts na phantom power. So maraming salamat po ulit sa inyo. Thanks for watching. Sana po pa-share po para po medyo magkaroon ng kaalaman yung mga beginners natin mga kaibigan. So maraming salamat po sa inyo. Again, 1, 2, 3, or 4. So good luck po sa atin.